Alamin kung paanong libu-libong tao ang naaabot ng di nagmamaliw na mensahe ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Operations Officer ng FEBC Philippines. Kamusta ang unang buwan ng taon? Buong mundo ang nagsasagawa ng isang linggo ng panalangin at pag-aayuno sa simula ng bagong taon. Ngayong Enero, ipinagdiriwang rin natin ang National Bible Week. Inilunsad ito ng Philippine Bible Society o PBS simula pa noong 1982 para bigyan diin ang kahalagan ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos upang gabayan tayo sa buong taon. Ang tema para sa pagdiriwang ngayong taon, The Word leads to the way, the truth, and the life. Base sa John chapter 14 verse 6 at Isaiah chapter 61 verses 1 to 4. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano ang pagkakinig sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng malalim na kaugnayan kay Kristo. Luis Miguel Castillo po, COO ng FEBC Philippines. Samahan niyo po ako sa ating programa, The FEBC Report. Ang Philippine Bible Society ay matagal ng katuwang ng FEBC sa pagsasahimpapawid ng salita ng Diyos sa radyo. Dahil dito, kahit ang mga taong walang pisikal na Biblia ay may mapagkukunan ng inspirasyon at espiritual na gabay sa araw-araw. Tulad ng PBS, naniniwala kami na ang Biblia ay dapat na maging pundasyon ng ating buhay, hindi lamang ng ating mga paniniwala o relihiyon. Ipinapakita dito ang iba't ibang pinagdadaanan ng tao. Kagalakan, pagdurusa, pangarapin, alalahanin, at pakikipagkapwa. Kasama rin dyan kung paano mag-manage ng salapi at lahat ng aspeto ng buhay. Nakikilala natin ang mga katangian ng Diyos na nagiging dahilan ng ating pananampalataya at pagsamba. Salamat sa Diyos dahil patuloy nating naibabahagi ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng iba't ibang radio stations ng FEBC. Mula sa pangangaral, pagbibigay ng payo, musika, drama at maging sa paghahatid ng balita, ang pangunahing mensahe pa rin ay ang mabuting balita ni Hesukristo upang magbigay ng karunungan, katatagan at pag-asa sa anumang sitwasyon na ating hinaharap. Bukod sa mga broadcast, namamahagi rin tayo ng libreng Biblia kasama ng mga portable missionary radio sa iba't ibang lugar sa tulong ng ating mga kaagapay. Maraming tagapakinig ang nagpapatotoo sa naging epekto ng pakikinig sa salita ng Diyos sa kanilang buhay. Isa na rito si Nelfa Guzman, tagapakinig ng 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, ang ating istasyon sa Bacolod. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ako si Nelfa Guzman from Bago City, Negros Occidental. I came to know the Lord through DYVS since I am in 12 years old. I am in grade 6. Then at that time, I started to listen at DYVS. From time to time, I was encouraged to listen, especially the songs that they have rendered. Hindi ko makalimutan yung words na narinig ko sa DYVS. Is only God is always there. Always siya na tumutulong sa atin. Every time I am down and depressed, the words of the Lord prevail. So I hope na yung mga experience ko, ganun din yung mga experience ng mga listeners. Sa Lucas, Kabanata 11, talata 28, sinabi ni Jesus, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na gumagabay lalo na sa madidilim na yugto ng ating buhay. Ang narinig mo ay isang bahagi lamang ng magandang patotoo na mapapanood mo sa ating Life Change video playlist sa Facebook at YouTube. Siguradong marami pang mga patotoong tulad nito, kaya inaanyayahan kitang ibahagi ang iyong kwento. Pakipag-ugnayan lang sa FEBC station sa iyong lugar o mag-email sa info@febc.ph. Nais rin namin makarinig mula sa iyo. Sa ating pagtatapos, nais kong iwan ang mga salitang ito mula sa Awit, chapter 1, verse 2 to 3, para lalo kang mahikayat
na basahin ang Biblia araw-araw. Nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Muli, Luis Miguel Castillo po para sa The FEBC Report. Pagpalain ka ng Diyos. Iyong napakinggan ang The FEBC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow kami sa Facebook at FEBCPH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website febc.ph/give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.